Bago po kayo magpatuloy sa inyong pakikinig, ay nais muna ni Harayasista na malaman ninyo na siya ay hindi naman kalaban ng ating pamahalaan dahil sa pamahalaan nga siya nagtatrabaho, kundi ng maling pamamahala. Hindi rin po siya kaaway ng kung sino mang halal na politiko dahil sino ba naman siya at ano ang pakialam niya sa kanila, kundi ng kanilang mga maling gawa't gawi. Marahil maitatanong ninyo, ano naman ang alam niya sa mga mali at tamang pamamahala? At ano naman ang alam niya sa tama at maling gawa't gawi na dapat taglayin ng isang lingkod bayan? Ang sagot po niya ay ito. Wala po, kundi instinct lamang na katulad sa isang langgam. Maliban sa siya po ay inatasan ng hindi niya masansalang kabaliwan, ang kabaliwan sa paglikha ng tula. Sa tuwi pong nagtitiim ang kaniyang mga bagang at nagngangalit ang kaniyang damdamin dahil sa paniniil, paninikil, pananakal at panunukol ng mga makakapangyarihang mayayaman at naghahari-hariang uri sa lipunang demokrasya, ay wala siyang magawa kundi kumulo ang dugo. Dugo na nagmimistulang buhay na tintang nag-uumalpas sa kaniyang pagkatao, lumalabas sa dulo ng kaniyang panulat at nangungusap bilang isang tula na tila may kaluluwa, buhay na buhay at nararamdaman ng mga nagsisibasa. Ang masama, wala itong sinasanto, walang kinikilala, walang kinikilingan, mahirap, mayaman, hampas lupa o makapangyarihan. Lahat ay damay, pati ako. Subalit kung mataman mong tataludturin ang bawat saknong nito at uunawain ang kabuuan, malalaman ninyo na ito naman talaga ay may kinikilingan at alangan namang wala. Ngunit sigurado siya, hindi sa masama. Kung may natutuwa sa anak ng tinapa, ang aklat na kumalampag ng tiwaling nakaupong politiko at iba pa, ay meron din namang nagagalit dito. Marahil sila yung mga may sugat na kahit madaplisan lamang ay talagang umaaray. Obvious na obvious. Kaya't masasabi niya na hindi pa sila lubusang mga manhid at may pag-asa pa para sa kanilang paggaling dahil may dangal pa silang nasasaktan at may talab pa sa kanila ang mga salita. Napapasok pa ng mga makabuluhang tula ang kanilang damdamin. Naniniwala siya na habang ang isang tao ay tinatablan pa, hindi pa siya invincible. Siya ay isa pa ring mortal na maaaring napatigas lamang ng pagkakasala, pera at kapangyarihan, o maaaring sabihin nating ng kasakiman. Gusto po niyang i-share sa inyong lahat ang mga tulain mula sa kaniyang aklat na ngayon ay kanya pong babasahin sa inyong lahat, ang anak ng tinapa. Dahil siya ay naniniwala na ang manatiling walang kibo ay pagsang-ayon sa pang-aabuso at ang pagiging neutral sa pagitan ng kasamaan at kabutihan ay pagpapaubaya sa kasamaan at pagpapabaya sa kabutihan. Kayo na po ang humusga kung sino sa kanila ang tama at kung sino ang may tama, ang kaniyabang mga lintik o ang mga tinamaan ng lintik. Ngunit huwag po kayong mag-alala, hindi lang galit at hinanakit ang laman ng anak ng tinapa, naglalaman din ito ng malasakit at pag-ibig. Makakausap ninyo rito ang kalikasan, ang inyong sarili, at kung gusto ninyong matutong gumawa ng tula, magagamit rin ang aklat na ito, Pexman. Subalit bago po kayo magpatuloy sa pakikinig, sabay-sabay po muna nating bigkasin ang ilang napakahalagang bahagi ng panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ito po. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan.
Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sa harap ninyong lahat, ako'y taos-pusong nanunumpa. At ganoon din ang bahagi ng panunumpa ng Lingkod Bayan DepEd. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makaaabot sa aking kaalaman. Sa lahat ng panahon, aking pagsisikapang makatugon sa hamon ng Lingkod Bayan. Ang lahat ng ito ay para sa ating dakilang lumikha at sa ating bayan. Kasihan nawa ako ng Panginoon. Isang paalala muna po. Kung ikaw ay tiwaling leader ng bayan at mamamayang walang pakialam sa kapwa, bansa at kalikasan, ginawan kita ng panunumpang babagay sa iyo dahil wala kang karapatang bigkasin iyong mga naunang panunumpa. Heto, bigkasin mo ng buong puso mo't damdamin, langya ka. Panatang Makababoy. Iniipit ko ang Pilipinas, aking lupang ninakawan, languyan ng aking lahi. Pinupukpok ko siya at kinukutungan, upang maging marahas, makupad at garapal. Dahil mahal ko ang kayamanan, hihingin ko ang mana sa aking mga magulang. Babaliin ko ang tuntunin sa aking paaralan. Titipirin ko ang pagtulong sa isang mamamayang nakanganga, naghihingkod, umaangal at nagdaraldal ng buong kasawian. Isasalay ko sa aking bahay ang nakaw na buwis sa bansang Pilipinas.